Lahat, mapagpalang umaga. Yan, so binabati ko muna ng mapagpalang umaga ang lahat ng mga nanonood today, no? May malagang paalala lang ako sa inyong lahat, no? Ito'y snap video lamang, no? May mga tao talaga na makikilala mo yan sila na hindi sila membro at hindi sila nakakakilala dahil hindi naman talaga sila mga tunay na napag-iwanan, no? Ang samahan po namin na Divine God, Benevolent Missionary, International at Alpha Royal Golden Military Legion ay hindi naman yan sakop ng PBMA at Rubinian. Tandaan ninyo yan. Dahil itong sama na itinatag ko ngayon, dito ko ipinagpatuloy ang mga mensahe ko. No? Ang mga tao kasing mga mahilig maninira, wala na yang alam gawin kundi manira. Alam na kasi ng kalaban na dumating na ang tagapagligtas. Kaya yung mga mensahe ko noon, ginagamit nila panglaban nila sa akin. Bakit? Sino ba ang nagpapanggap? Hindi ba't kayo? Mga nandyan sa mga PBMA at Rubinian, nagpapanggap kayo na kilala ninyo ako ng personal? Na hindi nyo man pala ako kilala ng tunay na buhay? Mag-ingat kayo sa mga ibang membro dyan. Daghan kayong mga mapunta sa maling aral. Daghan kayong mapunta dun sa kumukulo na apoy. Ha? Kaya hindi man kayo para nakakilala. Ha? Dahil ang tunay na nakakakilala, puso ang ginagamit, hindi mata. Kasi sa panahon ngayon, may tao yan sa likod ng mga yan na gumagawa ng mga chismis, yung mga round-upper, ha? Yung mga round-upper na yan, gumagawa ng chismis na sinabi ni Divine, sinabi ni ganyan, sinabi ni Divine Master, kahit wala naman ako sinasabi, palabasin nilang sinasabi ko yun. Nasalita lang naman pala nila iyon na nagmula sa kanila, na hindi naman nagmula sa akin. Ha? Bakit? Nung panahon ko ba bilang Ruben Ede Reclus Sr., ipinanganak ba ako ng multi-billionaire? Ipinanganak ba akong mayaman? Ha? Bakit nung ipinanganak ba ako bilang Ruben Ede Reclus Sr., mayaman ba ang samahan natin na PBMA? Wala naman. Ang nagpapakalat ng mga chismis-chismis na yan, mga round-upper, na si Divine mamumudmud ng ganito, ng mga ganyan-ganyan. Wala naman ganyan na pinangako. Kayo ang nangako sa tao, dapat kayo ang sisingilin. Kayo mga round-upper, no? Dahil ang pinasok naman ninyo dito sa PBMA, ang pag-spiritual, ha? Hindi naman pamimira dyan sa mga tao. Ngayon, yung ginagawa ninyong mali sa mga tao, huwag nyong ibibintang dito sa samahan na wala naman dungis. Kayo ang bababoy ng mga mukha ninyo tsaka ugali ninyo. May mga annual fee pa kayong nalalaman. Bakit? Sino bang kumukuha ng pera dyan? Hindi ba't kayo ang kumukuha ng pera sa mga tao? Ha? Piniperahan nyo yung mga tao ko, pinapalabas nyo na ako ang nakakausap ninyo dyan. Hindi nyo naman ako nakakausap. Kayong mga nasa PBMA at Rubinian. Lalo nila dyan sa Talkings. Sasabihin nila, kilala namin si Divine. Ganyan-ganyan. Gumagawa yan sila ng mga chismis na ikasisira ng pangalan ng pinakadakila. Alam kasi ng mga demonyong ito na pagbalik ng Panginoong Diyos, mawalan na sila ng income. Oo, kaya nagsisikap sila ngayon na siraan ako sa social media. Na huwag kayo maniwala dyan, kay patuo-tuo yan. Bakit? Nanghingi ba ako sa inyo ng pera, kayong mga PBMA dyan, tsaka Rubinian? Na may sarili naman akong company? Ha? Na may sarili akong company? Ha? Kayo, anong samaan meron kayo dyan? Wala naman kayong alam. Tapos mangapit bahay kayo dito kasi wala kayong aral. Ha? Ang taong walang aral, nangangapit bahay pa. O may nakita pa akong komento dyan. Ayoko po ng puro pogi points, ang kailangan po namin aral. Aba, sino ka naman na nagsasalita ng ganyan? Na kailangan mo ng aral, na hindi ka naman miyembro sa aming samahan na Alpha Royal Golden Military Legion International at Divine God Benevolent Missionary International. Kung gusto mo pala ng aral, bakit hindi ka nagpamiyembro? Bakit sa iba ka nagpapamiyembro? Diba? O, nag-assuming ka ng gusto mo ng kaalaman, buang ka man. Tapos sa iba ka naman nakamiyembro. Ha? Ako, hindi ko kasalanan kung ipinanganak akong may itsura. Ha? Hindi ko kasalanan kung bakit kayo punong-puno ng inggit sa katawan ninyo yung buong pagkatao ninyo. Dahil bumalik ako dito sa mundo para magmensahe. Ha? Kaya mga tao ngayon mahilig manira, gumawa ng chismis, gumawa ng mga allegation na hindi mo naman ginagawa. Yung mga tao na gumagawa ng kasinungalingan na yan, darating kayo sa punto. Ha?
Yang mga paggawa ninyo ng mga kwento, magpakasaya lamang kayo sa ginagawa ninyo. Dahil lahat ng kasama nyo sa mundong ito, may hangganan din. Akala nyo ba kapag ginawa nyo ko ng kwento, di magkakasakit pamilya nyo? Akala nyo ba hindi uiksi buhay nyo? Iiksi buhay nyo. Kaya nga, hinahayaan ko lang kayo kasi alam ko naman yung magiging resulta ng masama ninyong ginagawa sa akin. Ha? So binabati ko muna lahat ng mga member ko dito sa loob ng samahan na Alpha Royal Golden Military Legion International na Divine God Benevolent Missionary International. Yan. Gusto mo pala ng tunay na aral, bakit ka na sa iba kayo nagpapamembro, no? Huwag kang mag-a-assume na gusto mo ng kaalaman. At wala kayong pakialam sa buhay ko kung yung mga post ko man magaganda. Kasi kayo nga, kayo mga nandiyan, mga nanluloko kayo ng kapwa ninyo, hindi ko nga kayo pinakialam, mga hudas kayo. Ako, ang ginawa ko lang dito sa spiritual, magmensahe, magbigay ng paalala, hindi naman talaga kayo mga tunay na membro sa PBMA kasi hindi naman kayo mga original na unang panahon. Ganon din kayo mga Rubenian, hindi kayo mga tunay na mga membro sa PBMA sa unang panahon. Dahil ang mga tunay na mga membro dyan, mga nakakilala, hindi yan sila naninira ng kapwa nila. Hindi yan sila naninira, nagsasalita-salita ng mga ikakachismis ng ano. Alam ko yan. Daghan nga kayo dyan mga tao nagkanabuang-buang na sa mga paano nilo. Ano ba yung mga gitodlo sa inyo ng mga tao dyan? Na hindi man nagaling sa among mga mensahe. Daghan mga tao dyan nagpa-araw na, kabalo kami ko kinsa si Lolo Adriano. Pero sa tunay na buhay, dili pala sila nagserbisyo. Man sila talaga koneksyon sa tunay na buhay. Daghan mga tao nga nangilad dyan sa mga tao ko dyan. Daghan yan sila. Oo. Kaya mag-ingat kayo. Kasi kayo, mga tao na mga walang alam, madali lang naman kayo na lukuhin ng mga ito. Tignan nyo ha. Kayong mga nagsasalita na, si Divine, ang sabi ni ganito, nangako si Divine, mamimigay ng mga mod ng pera sa mga tao. Ano bang sinabi sa mensahe doon kung talagang nakikinig kayo ng mensahe? May darating na tao sa buhay ninyo at yun ang magbiyaya ng magbibigay sa inyo. Magpapalabas ng mga bagay na ito. Wala naman ako sinabi sa mensahe ko na ako yun Diba? Kaya yung nagpapakalat ng mga chismis doon, ingat kayo. Kasi minsan ang chismis, ang maling kwento, madaling kumalat. Pero mismo ako na mismong founder ninyo, no? Wala man ako sinabi na ganyan na sa pagbabalik ko, napakayaman ko na. Bakit kayo? Isinilang ba kayo na mayaman sa lupang ito? Hindi ba lahat tayo pare-parehas nagtatrabaho? Pare-parehas tayo nabubuhay dito sa lupa? O ngayon, ginagawa ninyo ng kasalanan ang AI, Artificial Intelligence, no? Wala namang masama kung gumamit ka ng AI. Kahit ito mukha ko na to, pwede kong gawing Artificial Intelligence ito. Kasi malabo yung minsan yung camera. Hindi maganda ang resolution ng camera. Kaya ginagamitan mo ng Artificial Intelligence. Pero hindi nangangahulugan yun na pag gumagamit ka ng AI, masamang tao ka na o peke ka. Ang peke dyan, kayong mga taong naninira sa akin. Kung gumagamit man ako ng AI para palinawin yung mga larawan ko, wala na kayong pakialam. Kaya napaka-privacy ng buhay ko dahil wala naman nakakilala sa inyo kung ano yung tunay kong pagkatao sa bago kong material. Bakit si Divine nakapunta sa Amerika? Bakit si Divine nakapunta sa ganito? May mga naninira pa dyan. Huwag kayong maniniwala dyan. Di naman nakapunta ng ibang bansa yan. Si Raulo mga tao na ito. Bakit? Ang gusto nila kasi silang makapunta ng ibang bansa. Ito guys yung passport ko. Ayan nakalagay, pasaporte. Diba? Ganun yan. Hindi yung maninira kayo ng kapwa nyo para lang aangat kayo. Lalo na yung mga tokens dyan na hindi naman rehistrado sa Las Vegas, Nevada. Na sinasabi nyo rehistrado kayo. Nasa akin man ang patunay. Kasi yung Alpha Royal Golden Military Legion na samahan ko, konektado yan sa intelligence information doon sa FBI tsaka CIA sa Amerika. Sa Pentagon. Kaya alam ko yung ginagawa ng iba sa inyong mga kalukuhan. At ito man sa akin ang record, no? Ayan
Pinadala sa akin through email ng FBI tsaka CIA, kayo mga nasadya sa mga tokens na yan. Pinagmamalabang nyo sa amin na nasa Las Vegas, Nevada kayo nakarehistrado. Pero nakalagay dito, findings report, no? Non-registration kayo. Big sabihin, hindi kayo rehistrado. Ito guys, oh. Pakita ko ha. Ang sabi dito ng United States of America, FBI and CIA, no? Federal Bureau of Investigation, Central Intelligence Agency, oh. Meron pa yung silo, no? Non-registration, non-verification findings report, no? Confidential investigate record, no? Document organization registration verification report date May 19, 2026, no? O, Philippine Benevolent Missionaries Association International, no? State of Nevada Certificate Number, no? B202308043857377, no? Las Vegas, oh, Nevada, United States America. Ito ang nakita dito na findings, no? Kaya wag kayo magsisinungaling dahil ito ang dokumento. Hawak-hawak ko ang dokumento dito na nagpapatunay na hindi kayo mga tunay na rehistrado doon, mga kolorom kayo. Purpose of report. This report was prepared for the purpose of conducting a verification and legitimacy review regarding the claim registration status and legal existence of the above mentioned organization, no? With the jurisdiction of the States of Nevada, United States of America. Tingnan nyo, lumalabo ang camera natin kasi hindi tayo nakaano eh. Pero ipopost ko ito mamaya. Findings, sabi dito, basahin ko sa inyo After preliminary verification procedures and review of publicly available corporate registration reference, no? The following findings were noted, no? Ito ang findings nila dyan, no? The organization Philippine Benevolent Missionary Association International could not be conclusively verified as an officially nakalagay niya, no? Recognized or legally established corporation, no? Nakita nyo naman, no? Hindi siya legally. Napakasimple lang. Tapos may pirma pa yan dun sa baba ng sino yung nagpadala dito. Galing doon. No? Kaya mag-iingat kayo dun sa mga taong nagpapanggap dyan na membro kami sa ganito, membro kami sa ganyan, rehistrado kami sa ganito. Daghan mga tao ngayon na nagbinuang sa mga tao. Binubuang nila yung tao para mapasunod nila. Ito, malinaw ang ebidensya. FBI tsaka CIA na nagpadala. Through email yan. Kasi yung sama nating Alpha Royal konektado yan doon sa FBI, CIA. Kaya hindi kayo makakapagsinungaling. Kayong mga siraulo dyan na nagpapanggap kayong rehistrado dyan sa Las Vegas, Nevada. Napaka-private ng buhay ko tapos sisiraan ninyo. Bakit? Yung company ko na tinatawag ko na ito, na itinatag dito sa Delaware. Pakita ko nga sa inyo dokumento ko. Mga tanga itong mga to na to eh. Kasi hindi naman talaga pag-spiritual ang pinapasok ninyo sa samahan, kundi pamimera sa tao at paninira ng pangalan ng mga wala namang dungis. Dunudungisan ninyo. Example na lang ito, no? May company ako sarili. Certificate of Incorporation of Supreme Global Gold and Diamonds International Corporation. A Delaware Stock Corporation. Napakatindi ng pati patunay na ito. Sertipikado. Sinong founder dyan ng corporation na yan? Ng company na yan? Ako. Kayo, dahil sa inggit kayo, sisiraan nyo na lang ako para sisikat ang samahan ninyo. Ganon kayo mga balasubas. Dito sa Amerika, no? Hindi ka pwede ditong aasta-asta kayo na may alam kayo. Dahil dito, marami man nag-i-English dito, hindi man matalino. Akala siguro ng mga tao na pag naloloko nila yung kapwa nila, hindi mabaverify kung legit ba yung samahan nila. Di ba?
Di kayo obra sa akin. Kalokohan nyo. Kaya ingat kayo sa mga taong nangangako sa inyo dyan na sinabi ni Divine Master, mangangamudmud siya ng kayamanan, pera. Wala naman kami sinabing ganyan dahil kaming spiritual division. Doon pa lang sa spiritual division na salita, wala namang sinabing kapangyarihan doon na tungkol sa kayamanan. Dahil ang tinatapik namin doon, paano kayo maging isang tunay na manggagamot? Paano nyo matulungan yung pamilya nyo pag panahon ng mga may sakit-sakit na kayo sa katawan? Bakit? Yung pera, pag dumating sa buhay ninyo yan, 100% ba yung mga tao na yan? Pagtulungan mo, magkaroon ba ng utang na loob yan? Hindi. Subukan mo nga yan sila sa maliit na bagay, walang utang na loob yung mga hayop na yan. Totoo yun, bakit? Maraming mga taong nakikinabang sa pangalan ko, ginagamit lang ako sa pansarili nilang interes. Ha? Sabi ninyo, kilala namin si Divine Master. Paano nyo sabing kilala nyo ako na ito nga nagsasalita, di ninyo kilala? Kilala namin si Lolo Adriano eh. Kahit hindi naman nila kilala, sabi nila kakilala nila. Kasi akala nila yung mga tao kagaya nila bobo. Ha? Hindi naman sila nakaabot doon sa henerasyon na yan. Kasi ako bilang Adriano de la Concepcion, no? Talagang pagsubukan mo ko, talagang magagalit at magagalit ang hari ng kalupaan. Kaya nga King of the Land, Universal, Advisor kung tawagin. Ano bang big sabihin ng General Adriano de la Concepcion? Sino ba ako? Diba? Universal Advisor and King of the Land. King of the War. Hari ng digmaan. So, hindi naman lahat ng kabastusan ninyo na ginagawa ninyo ay okay lang. Hindi naman ako pinanganak dito para tapakan ninyo. Kayong mga walang mga alam. Di ba kayo nahihiya? Kayong mga gumagawa ng masasama, alam ko yung ginagawa ninyo. Sasabihin pa ninyo, ayan na, yung sinasabi ni Divine, na mo dating ang panahon, daghan mga muangkon sa kanyang pangalan. Yung mensahe ko na yan, mininsahe ko yan doon sa inyo, sa loob ng organisasyon. Kasi kayo doon, naglulukuhan kayo sa loob ng PBMA. At saka dyan sa Rubinyan. Yan ang katotohanan. Itong organisasyon namin na ito, sa pagbabalik ko, no? Sa pagbabalik ko, itong organisasyon ko, hindi naman to sakop ninyo. May sarili itong organisasyon na ito na rehistrado sa Amerika. Mas mataas pa nga ito kaysa sa inyo. Dahil kung ano yung tinatag ko, kaya ko pang higitan yun. Yan ang katotohanan. Paano makikilala ang Ruben E. Dercles Sr. kung hindi kami nagpakilala sa inyo bilang kami ay spiritual division? Masasabi ba namin sa sarili namin ito kung ako ito? Masabi ba namin ito sa sarili namin kung hindi ako ito? Mababanggit ko ba sa inyo yung mga mensahe ko noon? Kung hindi ako ito? Makilala ba ako ng pamangkin ko kung hindi ako ito? Makilala ba ako ng mga dati kong serbisyo na talagang nagserbisyo sa akin ng personal? Kung hindi nila ako kilala? Kasi daghan ngayong mga tao na gago. Nagpapakunwari sila na kilala, kahit hindi naman sila kakilala. Ulang na lang pati si Satanas, kakilala nila. Gusto nila, pag magsalita sila ng di maganda, mangbabastos sila, pasinsahan lang sila. Kaya nga kayo nililindol kasi mga gago kayo eh. Ang Diyos, may hangganan yan. Ang Diyos may hangganan yan. Hindi pwede sa lahat ng oras babastusin mo. Kaya ang binabastos mo, hindi naman ordinaryo. Espiritu man yan ng Diyos ang binabastos mo. Ako nanahimik ako ng ilang araw kasi yung mga taong naiinggit sa akin, nakita kasi nila magaganda yung post ko. Ano nga kung magaganda post ko? Hindi mag-out of town din kayo. O nakita nyo naman, di ba? Yung pasaporte ko. Ano sabi nyo? Hindi naman nakapunta ng ibang bansa yan. Wala naman passport yun. Nung pinakita ko passport, di pahiya kayo. Ang tao, magaling manira yan. Magaling sila magpapanggap na kakilala namin si Divine Master, Ruben E. Dercles Sr. Kahit sila, pwede sila masabi, kilala namin si Divine Master, kilala namin si Lolo Adriano. Kahit hindi naman sila mga kadugo, sasabihin nilang kakilala nila. Ganon sila kakupal. Kasi yung mga anak ko nakakilala sa akin, tahimik man sila, nakakausap ko man sila. Tsaka mag-iingat kayo. Daghan mga tao dyan, nagdala sa mga pagkaikliyo, di man mga original.
May mga nagsabi na release sila, di naman sila release. Kaya kilala ko man namang original na sa akin. Madali ko lang makasundo, madali ko lang maka-good vibes. Dahil yung mga tunay ko mga release, madali ko lang maka-good vibes, madali ko lang makapanatagan ng loob kasi may lukso ng dugo. Ha? Lukso ng dugo na nagpapatunay na sila ay sa akin. Daghan dyan nagpakaaron na Ikleo sila, di man sila pala Ikleo, nagdala-dala lang mga sus. Si Raulo kayo. Alam ko yung mga tunay tsaka peke na Ikleo ha. Kilala ko. Kaya wag nyo dalhin yung pangalan na Ikleo. Kaya hindi naman kayo mga tunay. Kasi may mga iba nga dyan, hindi naman Ikleo, nagpapa-apelyido ng Ikleo. Ha? Kahit yung apelyido nila, Bartolome. Ha? Ina-Ikleo, para lang masabing Ikleo sila. Tapos, sa pagbabalik, hindi sila makakilala, kaya mas pinakinggan nila yung mensahe ng mga baliw kaysa sa mensahe ng Diyos. Ang Diyos hindi man nangako sa inyo ng bilyones, no? Kasi kung noon pa man yan, kung noon pa man, sa una ko palang material, hindi sana mahirap ang PBMA. Diba? Hanggang sa nawala ang material ko. Yan. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Ibahagi nyo ito sa lahat ng mga miyembro, mapa-PBMA man o Robinyan. Mag-iingat na kayo. Dahil sa panahon na ito, marami kayo sa inyo nangaligaw ng landas. Ha? Kung bakit sinasabi ko ito? Kasi nangangapit bahay kayo dito sa Alpha Royal Ha? Divine God Benevolent Missionary International, nangangapit bahay kayo dito. Tama lang din naman na makinig kayo. Kasi naghanap kayo ng katotohanan Pero hindi naman lahat na naghanap ng katotohanan ang hinanap nila Ha? Ang ginagawa ng iba sa inyo, maghanap ng paninira. Diyan kayo nabuhay sa paninira. Nabubuhay kayo sa kasinungalingan ninyo. Ngayon, pag mabubuko kayo, galit kayo. Diba? Real talk, ako sa tagal ko dito sa social media, year 2007, 1996 ako pinanganak. Pagkamatay ng material ko na katawan, 9 years ako nakabalik. Yan ang katotohanan, nakaprograma na yan Hindi ninyo pwedeng baguhin, kayong mga miyembro dyan. Hindi nyo pwedeng higitan ang Diyos. Dahil Diyos mismo ang nagpuprograma sa sarili niya, hindi kayo mga ulupong. Binibi-ay nyo yung mga Diyos na gago kayo. Sabihin ninyo, pasensyahan kayo. Kung suntukin ko mukha ninyo isa-isa. Baka sabihin ko sa inyo, hindi nyo kilala ang YouTuber. Pag sinipa kayo sa mukha niya, babakat sa inyo yung sapatos niya. Ang Supreme Division, Spiritual Division, iba-iba ugali niyan. Kung salbahe ka, makakita ka ng sapak sa mukha at saka suntok talaga. Para tuminok ka, kaya ikaw na sinungaling ka, na nagpapakalat ng mga chismis-chismis dyan. May company ako, may sarili man akong company. Kasi sa organization, sa lahat ng organization, hindi naman bago yung contribution na yan. Bakit ba kayo naiinggit na may samahan naman kayo dyan, may samahan din kayo sa kabila, may samahan kayo dyan? Bakit kailangan nyo pa manira dito? Na lahat ng tao ko dito, karamihan dito, guardians, PNP, tsaka Armed Forces of the Philippines, hindi naman sila sakop ng samahan ninyo. Nag-assuming kayo na PBMA lahat. Kaya yung mga tao na nanawa sa inyo, kasi sinungaling kayo Kayo mga miyembro dyan na nagpapakalat ng chismis-chismis. Kung bakit yung mga tao na uubos, yung mga tao ninyo, lumilipat dito sa akin. Kasi naghanap sila ng patunay na katotohanan. Sino ba si Divine? Kasi may mga baguhan dyan na nilalaso nyo yung utak. Na walang kaalam-alam. Ako sa tagal ko dito sa social media, wala akong ginawa kundi magbigay lamang ng mensahe. Kahit yung nakakilala sa akin ng personal doon sa mga event na yan, nakadaupang palad nila ako. Yung iba nahag pa nila ako, nakayakap pa nila ako. Wala kayo maririnig dyan sa mensahe ko na nagpabodbod ako ng pera sa kanila doon. Wala. Nandoon ako para magturo sa entablado ng spiritual na kalaman kung paano manggagamot. Yan ang katotohanan. Dahil hindi naman ako kagaya sa inyo mukhang pera. Na hindi kayo kontento sa buhay ninyo. Kailangan nyo pang manloko para lang mamuhay kayo. Kasi yung kinakain nyo sa araw-araw ninyo, kailangan nyo pang pagpaguran, lokohin yung mga tao. Ako kasi, hindi ko kailangan yung ginagawa ninyo. Nabubuhay ako sa sarili kong pagsisikap. Kayo, masasarap ulam ninyo, di ba?
Tingnan nyo ngayong mga ulam ninyo, sa mga lamesa ninyo. Kayong mga nanluloko na mga membro ko, samantala ako umagang-umaga dito. Ang agahan ko man lang, Milo. Yan ang katotohanan. Hindi kasi ako kagaya sa inyo, mga nagpapanggap kayo. Ha? Kayo mga nanluloko, ang lalakas pa ng loob ninyo manira kasi nakapanloko kayo ng mga tao. Pinapaikot nyo yung tabi ni brainwash ninyo. Yung mga nakapunta ng event dito, sino nakaalala sa mensahe ko, mag-ingat kayo sa mga taong nagpapanggap sila na nakakakilala. Pero pag tanungin mo sa kanila, anong ibig sabihin ng meaning ng Ruben, ng kahulugan niyan, Direct Luz Senior, yung buong pangalan ko ni bawat titik ko na yan, na pangalan, di man nila masagot yan. Ha? Kaya masasagot lang naman nila doon yung tinatawag na code. Hindi ba siya ng code para makakilala ka? Ha? Alam ko yung sinasabi ninyong code, kaya ako man nag-release niyan, ako man nagbigay sa tao niyan. Paano nyo ako makilala? Ganito, ito yung code ko. Pero hindi pa dyan nagtatapos bakit kayo mangunguna? Di ba? Sasabihin nila, kung ikaw si Lolo Adriano, ano yung code mo? Ha? Code lang, di nyo pa masasagot yan. Ibig sabihin, hindi kayo tinuturuan ng mga leader ninyo. Ibig sabihin, lack of knowledge kayo. Ha? Yung code ko, hindi pala ninyo alam. Ha? Ano ba yung code ko ng panahon? Ha? 680-942, pakisulat. Ha? General Adriano, ha? De la Concepcion. Ito yung tinatawag na calling ko. Ha? Na code. 680-942. Sinasasabi ko sa inyo yan. Kasi nakakabastos kasi kayo dahil wala kayong mga modo. Ano ba yung calling ko bilang Divine Master Ruben Derek Senior, ha? 670-842, pakisulat. Para di na kayo magtatanong sa akin kasi kawawa naman kayo, mga bobo pa naman kayo. Captain Couple Jury, ha? 608664, yan, isulat nyo. Four Corners of the World lang naman ang original, wala nang iba pa. Dr. Yuj Tobar, ha? 69110, ha? 691053, pakisulat. Yan ang mga calling namin, uulitin ko ulit. From the top po tayo, ha? General Adriano de la Concepcion, ito yung calling ko sa spiritual, 680-942, ha? Pangalawa, Divine Master Ruben Derek Senior, no? 670-842, pakisulat dahil hindi pa naman kayo, wala pa naman kayo mga alam, patanong-tanong kasi kayo, latadong hindi kayo nakapag-aral ng spiritual, no? Captain Couple Jury, calling niya, ha? Spiritual calling, 60864, pakisulat. Dr. Ridge Tubar, 691053, yan. Pakisulat, ha? Para di na kayo magtatanong sa akin, ano? Hirap kasi yung tanong kayo ng tanong para kayo mga sirang plaka. Alam nyo sa totoo lang, yung binigay ko na code na yan, hindi yan nabas yan para makilala nyo ako Yung mabuti kong mga gawa, gamitin nyo yung puso ninyo. Huwag yung mata ninyo. Gamitin nyo yung puso ninyo, tignan nyo yung mabuti kong gawa, programa ko sa tao. Ha? Yan ang katotohanan. Tignan nyo, nag-event kami, ang saya-saya namin. Naka-aircon pa lahat ng mga membro. Kasi ang leader hindi kurakot. Ang leader hindi nanggagago. Kasi ako leader nila Yung gawain ng iba sa inyo na hindi ko naman gawain, bakit ko sinisisi sa akin? Kasi hindi ako kagaya ng iba sa inyo, loko-loko. Tignan mo, pag nagpapamiting kami na general conference, lahat ng member ko dyan, naka-aircon yan. Hindi ko hinayaan na mainitan yan. Hindi ko hinayaan na mag-amoy anghit yan. Kasi hindi lamang sila ordinaryong miyembro, kundi pamilya tingin ko sa kanila. Pamilya ko sila na tinuturing. Ganon ko sila kamahal. Pag kumakain kami, hindi ako ang nauuna kumakain. Pinapauna ko sila. Ha? Huli na lang ako kumakain kasi gusto ko yun ang tama. Hindi naman ikaw bumalik sa mundo para paglingkuran ka. Ang maglingkod ikaw sa mga tao na pinili ka. Hindi ba gano'n din ang Panginoon Kristo? Bumalik sa lupa na ito, hinugasan niyo yung mga paa ng mga disipulo niya. Gano'n ang ibig sabihin. So sa pagkainan din, paunahin mo yung mga tao mo. Kay gutom na yan sila. Kahit huli ka na. Yan ang tama. Kasi ang tunay na leader, hindi niya minamahal ang pera sa mundong ito, kundi ang mahalin niya yung mga tao na nagmamahal din sa kanya. Yan ang tunay. Ngayon, nasagot ko yung tanong ninyo, mga siraulo kayo. Tagal nyo na tinatanong yan, di nyo pa yan na tandaan, nagtanong-tanong pa kayo sa akin. Kasi mga tao ngayon, parang mga may katok ba sila?
Ibig sabihin, tinatanong nyo sa akin to dahil hindi kayo nag-aaral ng College of Mystery. Paano kayo magka-aaral ng College of Mystery na nandito man yung tagapagturo na original? Wala naman dun sa India, wala naman sa ganito, wala naman sa ganyan. Mga kalukuhan ninyo. Meron pa nga dyan, nagbabayad sila sa College of Mystery. Ilan yung binabayad nila doon? Milyon na binabayad nila doon. Ha? Tapos yung mga naloko nila, yung mga nanluloko na ito, naghuhugas kamay sila. Ibibintang nila yung kasalanan nila sa ibang organisasyon na wala namang bahid ng kasalanan. Ha? Kaya kayo mga masasama, ipagpatuloy nyo lang yung ginagawa ninyo. Mamamatay din kayo palang araw. Kung akala ninyo ngayon, nagtatagumpay kayo, darating ang panahon, yung mga tao ko, pag nagising na yan, pagbabatuhin kayo. Sa totoo lang, yung mga tao ko na nandyan sa inyo, nagtitimpi lang yan sila sa inyo, pero pag napuno na yan, kakatayin kayo dyan. Kaya sabi ko sa mga tao ko, ako, hindi ko kayo pinipilit na umanib sa samahan kong napaka maayos at matino na Divine God Benevolent Missionary International. Saan ka makakita na magko-conference kayo, naka-earphone kayo? Saan ka nakakita na maganda ang masasarap ang pagkain nyo, inaalagaan kayo ng inyong Divine Master? Di ba? Kasi ako, hindi naman ako bumalik dito sa mundo para magpaayahay. Ang ginagawa nating ayahay dito ang mga miyembro kasi sila man ang tunay na nagsumusunod. Kung makakasunod sila, makakinig na mensahe. Ako, hindi ako nagangad ng mga kagaya sa inyo, pera-pera. Kasi spiritual ang usapan dito, hindi pera. Tignan nyo, kahit ako may sarili akong company, hindi ako mayabang kagaya sa inyo. Na namimintas kayo, naninira kayo. Diba? May sarili akong company, nasa Delaware, Nandiyan pa sa akin yung dokumento ko. Mayroon yung mga nag-asikaso sa ibang bansa. Hindi ko na kailangan pang iutos kung kani-kanino pa. Na kung sino-sino lang dyan na hindi naman magkakatiwalaan na mukhang pera ang mukha. Kasi pag ang programa ng Diyos, ang sinusunod nyo, ang leader pag matino, hindi kayo gugutumin. Ganun yan. Pag ang leader nyo matino, kagaya sa akin, matino, hindi kayo makaranas ng gutom. Kung miyembro kayo dito, sa samahan, hindi kayo magtatanong sa akin na, Divine, ano ba yung aral na ganito, ganyan? Kasi tinuturo ko naman yan. Dahil kung ano yung binaba kong aral dito, yun ang i-absorb ninyo sa panggagamot. Wala na yung marami pang tanong-tanong na wala naman kayong ambag sa organisasyon. Kayo nga, hindi kayo mga miyembro dito sa samahan namin, kayong mga naninira sa akin. Pero yung mga tao ko ditong 12 million people, mapagpalang umaga sa inyong lahat, no? So, binabati ko pala yung misis ko na si Maestra Yera Vitala. Medyo nangalahati na yung video ko, no? Ang pinakamamahal kong asawa na si Maestra Yera Vitala, binabati ko ng mapagpalang umaga yung asawa ko na si Maestra Yera Vitala. Binabati ko yung asawa ko na tulog. Ay, tulog pala. So, yan, binabati ko yung asawa ko na si Maestra Yera Vitala. Ulitin ko yan, tulog pala. Sorry, nagambala. Kasi nag-live ako ngayon dahil ayoko yung mga ginagawa ng mga masasamang tao na ito na dinodumihan nila yung pangalan ko. Na kayo nga, may mga kaso kayo doon, di ba? May mga bad record kayo. Kayo, mga mahilig kayong ng mga tao, no? Ng mga kapwa ninyo, mahilig kayong mangharas, mambuli, magpakalat ng mga chismis kasiraan na hindi naman totoo. No? Tapos pag sa inyo ko binalik, galit na galit kayo. Halos maglupasay kayo sa lupa, Babanggitin ko yung mga pangalan ng mga tao ni pagdating ng panahon na yan, Hindi ba ninyo nararamdaman yung mga lindol na pinadadala sa inyo dyan, tsaka mga bagyo? Dahil sa mga tigas ng ulo ninyo? Alam nyo, ang pagmamahal ng Diyos, hindi sukatan ng pera yan. Ang Diyos, pag nagmamahal yan, kung nakakasunod ka, mahal ka ng Diyos, hindi ka naman nakakasunod kasi gusto mo, pakinabangan mo yung kalaman ng Diyos lamang. Ganun yan. So, binabati ko po pala lahat ng mga nandito. Mariel Gomo, so good morning po. Salamat po sa mga bumabati, no? At Juniel Lubitanya Flores, mapagpalang umaga po sa iyo. Mercedita Orbilio Rosal, mapagpalang umaga din po. Bena Garcia, mapagpalang umaga din po. Edgar Sabaldana, mapagpalang umaga din po. Tony Mirioles, mapagpalang umaga din po.
At mapagpalang umaga din po kay Tanggol Huniyog, no? At saka kay Shane Kids. Mapagpalang umaga din po kay Emeline Ungkoy. So marami pala kayo dito nag-comment. Umagang-umaga na. Good morning din po kay Annalyn Pamiron, no? Yan. Kasi tayo dito, magmimensahe lang ako dito dahil yung kung ano yung tunay. Alam nyo ba kung bakit ayaw ipaalam sa inyo ng mga masasama yung pagbabalik ko? Kaya di ba kayo napapansin? Hindi nyo ba napapansin? Kayong mga membro dyan, mapa-PBB Robin yan. Pag nakikita yung mukha ko, sinisiraan nila ako kasi ayaw nila malaman yung katotohanan. Sa pagbabalik ko, andyan ako. Kasi pag malaman nila na malaman ninyo yung katotohanan na ito, aalis na kayo sa kanila. Ganun yan. Kasi wala na silang maluloko pa. Alam nyo, kayo masasamang tao dyan, wala naman kayong miyembro talaga. Dahil ang mga miyembro na yan, sa akin nagmula na yan. So binabati ko rin po si Benos Raho. Good morning din po, no? Yan. At saka si Hubert Tabo Gianan. Mapagpalang umaga po. At saka kay Geronimo Kuluma. Yan, mapagpalang umaga. Kasi ako, sa totoo lang, wala naman akong hinangad sa buhay na ito kundi magturo lamang ng spiritual. Ngayon, sa ibang sama, naiinggit sila sa akin kasi dito sa sama namin, pag magmi-meeting kami, naka-aircon lahat. Lahat ng mga member ko dito, naka-jacket yan sila. Hindi yan sila kinukulang sa pag-aalaga ko. Kasi founder nila ako, matino ako, hindi naman ako kagaya sa mga iba nilang founder, mga ugok, mga gago, So binabati ko rin po Marilyn Ariguin and Isabelita Patalinghug, no? Good morning po. Eh sabi ko nga sa kanila, ang tunay na nakakakilala, hindi naninira ng kapwa. Kasi baka yung itong sinisiraan mo, hindi mo pala ito kilala. Ito pala ito. Kaya nga 'di ba sinabi ko sa mensahe ko noon, wala akong mga anak at wala akong mga asawa. Kasi sa pagbabalik ko, i-reject nila ako. Yan ang katotohanan. O sino nakapakinig na mensahe ko na yan? Ngayon may ginagamit-gamit silang mga mensahe ko. Pinagkakapirahan nila yung mensahe ko na yan. Pero ito mga mensahe ko na ito, hindi nyo ito mapapagkapirahan. Kay original man ito mensahe ko na ito. Sa akin mismo nagbumula, mukha ko na mismo ang nagmimensahe. Itsura ko mismo ang nilalagay ko. Mukha ko nilalagay ko, no? Mensahe ko ang nilalagay ko dyan, simula noon hanggang ngayon. Ang tao kasi hindi makakilala yan. Hindi naman spiritual ang pinasok ng mga yan. Pamimera sa mga tao. Kasi kung malalim ang spiritual niyan, makakilala sila kung sino ito. Hindi na kailangan pang tanungin, hindi na kailangan pang suriin, hindi na kailangan pang alamin. Kasi puso ang nagsasabi, lukso ng dugo. Kaya yung mga tao hindi nakakilala, madali lang manira yan. Tapos kayo namang mga walang alam, naniniwala kayo sa mga naninira. Obserbahan nyo, yung mga naninira sa akin, na gumagamit ng mga sitas ko sa mga, mga mensahe ko noon, sinasabi nila yan kasi para kayo ay malinlang. Ang paniniwalaan ninyo, silang mga siraulo na gumagawa sa inyo ng hindi maganda. Gusto nila kayo makulong doon sa gawain nilang masama. Ayaw nilang lumabas kayo, ayaw nilang makita nyo yung katotohanan. Ganun yan. Kasi ang Diyos, wala naman sa loob na organisasyon. Dahil nung namatay ang katawan ko, nagbalik ako bilang ako. Nandito man ako sa labas, nagbimensahe. Kaya yung mga tao, ibang mga tao na nagising na sa katotohanan, sa mga panluloko ng mga round-upper na nagpapakilala ng kakilala nila ako, ang hinahanap talaga ng mga tao ako. Sa pagbalik ko, doon nila naunawa na, wala naman palang pinangako si Divine na pera. Kasi nung nagtuturo kasi ako doon sa programa ko dito kailan ba itong araw to? April 24 ba yon? Sa general conference namin. Wala naman silang nakita na lumabas sa bibig ko na pera-pera, tsaka ginto. Wala. Ako pa nga nahiya sa kanila, kaya nanlilibre pa sila sa akin. Kaya pobre pa nga ako eh. Diba? So good morning po, Rosie Fasul, Lantixi, no? So good morning po sa iyo. Pasensya na, medyo mahirap man bigkasin ang pangalan nyo. Kay mga sosyal. Good morning. Kaya ako hindi man ako seryoso sa problema kasi ang buhay natin maiksi lang.
Kung gugulin mo yan sa mga taong naninira na mga walang di nakakilala, hindi ka talaga uunlad. Ang unahin natin mga anak, yung itong programa natin na para sa tao, yung matuto sila manggamot, ganyan yan. Kasi yung mga darating ang panahon, yung mga tao na gumawa sa akin ng di maganda, doon na lang kayo sa labas ng hallway. Kahit magkakatok kayo, divine, mga tao mo rin kami. Sabi ko, kung mga tao kayo, bakit hindi kayo nakasunod? Mas naniniwala kayo doon sa sana naninira sa akin, di ba? Di ba nabasa nyo yung post ko dito na mas maniwala na lang kayo doon sa mga naninira sa akin. No? Kasi sila yung mga nagpapalamon sa inyo. Bakit? Kasi parang sila yung sinasabi. Yan. Tuloy tayo. Medyo mahina po yung signal. Pasensya na kayo ha. Medyo mahina ang signal natin yan. Tuloy tayo. Kasi sabi ko nga, mas maniwala na lang kayo dun sa mga naninira sa akin. Kasi alam nyo bakit? Sila mismo nagpapalamon sa inyo ng mga maling impormasyon. Dadalhin nila kayo sa panlilinlang nila at saka pagkaligaw ng landas. Di ba kayo nag-isip kung matalino kayong mga tao ko? Bakit kaya sinisiraan nila si Divine na hindi naman nila kilala sa personal? Bakit kaya sinisiraan nila si Divine sa bagong material na yan na hindi naman nila nakadaupang pala? Ayan, tuloy tayo. Kasi kayong mga membro ko, kayong mga matatalino talaga, kung matalino kayo, may pinag-aralan kayo sa spiritual na malalim. Kung naabutan nyo yung material ko at nagserbisyo kayo sa akin, malalaman nyo na si Divine, kilala namin yan. Pag magsalita yan, yan na yan. Hindi mo na kailangan pang, kung ikaw si Divine, patunayan mo. No, hindi ko kailangan patunayan sarili ko. Dahil una sa lahat, masaya naman ako sa buhay ko kahit wala kayo. Masaya ako, nandyan yung asawa ko. Masaya na ako, nandyan yung mga iilan na mga membro na naniniwala sa akin. Kasi sila naman yung bibigyan ng programa dyan, di naman kayo mga naninira. Kasi kung matalino kayo, hindi kayo basta maniniwala sa mga naninira sa akin. Yan ang number 1. Kaya nga sinabi ko, mas maniwala kayo doon sa mga naninira sa akin kasi sila nagpapalamon sa inyo ng toxic, mga toxic na mga paninira. Samantalang sila, hindi ko naman mga kilala yung mga yan. Isipin nyo yung mga naninira sa akin. Ang tagal na nila kayo niloloko, pinipira, hindi pa kayo nagtataka. Samantalang ito, hindi naman ito lumalapit sa inyo, hindi naman ako lumapit sa inyo. Dahil may sarili naman akong samahan, organization, company. Ang company ko, andyan, oh. Hindi ako kagaya sa inyo, mayayabang kayo, wala naman kayong mga narating. Masarap ba yung wala kang kaaway? Gusto mo ba yung lalabas ka, may kaaway ka, tapos bigla kang babaril, di mo naman alam ang gagawin sa'yo, di ba? Gusto mo ba paglabas mo, bigla kang susuntukin dyan? Alam mo, masarap mabuhay nang wala kang kaaway. Kasi, ngayon sa panahon na nakikita ko sa PBMA tsaka sa Robinyan, yung tinatag kong samahan, wala na yung 12 dahiyas eh. Hindi naman nila nasunod yung 12 dahiyas na huwag kayo manira sa kapwa ninyo, sa mga kasister ninyo, huwag kayo magsasalita ng hindi maganda. Hindi naman nasunod yun eh. Ibang patakaran na yung sinusunod nila eh, kagustuhan nila. Kaya ngayon, gawa ko ng sarili kong samahan dito na Alpha Royal Golden Military Legion kasi dito ko ipagpatuloy yung mensahe ko. Dito ko ipagpatuloy yan. Dahil dito yung mga membro ko talaga mga tunay, makakasunod yan sila sa sinasabi ko. Ganun yan. Kasi ang tunay na matino, sumusunod. Hindi na kailangan pang i-place. Hindi mo na kailangan na amu-amuhin kaya hindi man ganyan ugali ko. Sa akin, kung sino yung para sa akin, para sa akin. Naalala nyo na ba yung mensahe ko noon na yung dinakot ko yung bigas na kanin? Yung kanin. Kung gaano lang karami yung kanin na nadakot ko, yun lang din karami ang maligtas pagdating ng panahon. So kayong mga hindi nakasali sa programa dito at saka hindi naniniwala, hindi na kayo makaligtas. Doon na lang kayo sa mga manluloko na pinipirahan kayo, lagi kayo sinisingil, wala namang napapala. Yung pera nyo napupunta sa mga sugal nila, sa mga sabong-sabong nila, o wag nyo sabihin di totoo yan. Ako kasi ugali ko, wag mo akong pakikialaman nang hindi rin tayo mag-aaway dalawa. Pakialaman mo ako, hindi lalo tayo magkakagulo. Ako yun, di man ako maatras. Isipin lang ang napapagod. Pero itong katawan na ito, sana ito sa bugbog saradong away. Kahit sa kanto, street fight, kayang-kaya ko. Kasi di naman ako nabuhay sa mundong ito na hindi ko alam yung gagawin ko sa kaaway ko rin. Sabi ko sa kanila, inalalarawan ninyo yung Ruben E. Dercles Sr. na pangalan ko tsaka General Adriano na hindi nga kayo nagsiservisyo sa akin. Yung mga serbisyo ko dyan, matatanda na. Kilala nila ugali ko.
Sabi niya, di ba, inaalala ko pa nga dati, nagtataba ako ka. Sabi ko, wag mo na balikan yung nakaraan. Nakaraan na yun, sabi ko. Ang ipaalala nyo na lang sa akin, yung mga ginagawa kong panggagamot. Yan ang number 1, kung paano ko kayo natulungan sa mabuti. Kasi hindi naman ako perfectong tao noon. Nagkakamali din ako. Yan ang katotohanan. Kaya sa pagbabalik ko, sabi ko, malinis na ako. Wala na ako bisyo. Bata na ako, hindi nyo na ako makilala. Oh, no? So, binabati ko rin po si Gina Gilyangan. No? Yan, so binabati ko kayo lahat. Yan, binabati ko ulit yung misis ko. Gising na pala. Maestra Yera Vitala. So, shout out sa'yo. Yan. Yun lang ang gusto ko mensahe sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga taong naninira sa akin kasi yan sila, mga nanira, yan ang mga namimira sa inyo. Pansinin nyo, yung mga naninira sa akin, di naman ako kilala ng personal. Magaling lang gumawa ng ano. Meron pa nga dyan, nagpapakalat na ano. Na yan, may binibenta yan na gamit, 200,000. Sabi ko, bakit naman ako magbibenta ng gamit at 200,000? Eh, samantalang mga gamit namin dito, alam na mga membro price. Diba? Eh, mga tao kasi ngayon, naghahanap yan ng panira sa akin. Alam nila yung sisiraan nila na original. Ha? Ganon sila eh. Kasi original ka eh. Baga ikaw yung puno, ikaw yung hitik sa bunga. Natural, ito mga demonyo na ito na nasa loob ng PBMA at Ruben yan. Ha? Mga ngapit bahayan dito para siraan ako. Ganon sila katarantado. Oo. Kasi kung talaga nakakilala kayo, di kayo maninira. Eh bakit takot kayo? Bakit natatakot kayo sa pagbabalik ko? Na ako nga, hindi ko kayo pinakialaman. Kayong PBMA tsaka Ruben yan, hindi ko kayo pinakialaman. Na hindi naman kayo original na Ruben Iderek Sr. Hindi naman kayo ako noong panahon. Ako man ang nakakilala sa sarili ko, hindi naman kayo. Hindi naman ako yung na-reincarnation. Huwag niyong gaguhin ng mga tao. Magising na kayo sa katotohanan na nandirito na ang tunay ninyong founder, wala na iba pa. At saka ito yung sinasabi ko, General Adriano de la Concepcion, ang original na nagbibigay ng kaalaman. Hindi ko naman pwede angkinin yung sarili ko na ako ang Ruben Iderek Sr., ako ang pinagmula ng kaalaman. Hindi pwede. Magagalit ang four corners of the world. Magsasabi tayo ng katotohanan. Kasi bawat spiritual division, may katungkulan yan. Ha? General Adriano de la Concepcion, source of the knowledge. Di ba? Yan ang katotohanan. Ako, Ruben Iderek Sr., ha? Panggagamot. Diba? Bukod pa dyan, marami pa. Pero ang four corners of the world na yan, ako pa rin ang gumaganap yan eh. Kasi isa lang ang material ko nung panahon, nagisudlan nila. Eh nawala yung katawan ko. Siyempre, sa bago ko material, sinasabi ko noon pa man, babalik ako, wala na akong mga anak at mga asawa. Kaya i-reject man ako. Ilan lang ang makakatanggap sa akin, yung talaga nagmamahal sa akin na gusto nila ako makita. Salamat sa mga nagmamahal. Salamat po sa mga nagantay, pero wala akong pinangako sa inyo ng personal na kinausap ko kayo na mga mood tayo ng pera sa tao. Wala po akong sinabing ganyan. Ang sabi ko ang programa natin, kung may darating man tayong budget, salamat. Yan. Kung wala, salamat pa din. Kasi hindi naman pera ang pinapasok sa organization. Ang pinasok naman nyo dito, mag-aral ng spiritual, paano matuto manggamot. Yan po ang katotohanan. Kayo nga, ang sasarap ng ulam ninyo kasi galing pa sa panluloko. Eh ako, umaga ko, Milo. O, gatas, tuyo, mga pinatuyo. Ilang ulam ko, di man ako kagaya sa inyo na yung mga kinakain nyo galing pa sa panluloko. Ha? Pati yung pinapakain nyo sa mga pamilya nyo galing sa panluloko. Ha? Galing sa paninira sa mga pangalan ko. Ha? Yung ginagamit yung pagpapakain sa pamilya nyo. Mamamatay din kayo balang araw, kayong gumagawa na di maganda. Ako, masaya ako sa buhay ko, simple lang. Nagtuturo, nagbibigay ng mensahe, walang tinatapakan na tao. Pero pag ako na mo, lalabanan ko kayo. Kita nyo sa dami ninyo, di man kayo nanalo dito. Ilan ba kayo? PBMA dyan, ilan ba kayo Ruben kapiragot na lang kayo. Ilan kami dito sa sama namin? 12 million members, international. Ha? May foreigner. Ha? May iba-ibang lahi pa, mga gwapo pa nga sila, mas gwapo pa sila sa akin. Kaya ako, di parang nahiya man ako lumabas kasi mga gwapo man yung mga yan, kaya ako pangit man. Ako, sa simple kong edad na ito, sino ba naman akong bata na para paniwalaan ninyo? Diba? 12 million members, sino ba naman ako?
na bata para paniwalaan ninyo. Na kayo mga miyembro ko dito na iba't ibang sulok ng mundo. Kasi ang tunay na naniniwala, yung bukas ang kaisipan sa espiritual, pagmamahal ng Diyos ang hinahanap, hindi kayamanan sa lupang ito. Dahil pag mamatay kayong lahat, mga litsi kayo, hindi man kayo makaligtas dyan. Yung kayamanan na yan, pag makuha nyo yan, hindi kayo makakit sa langit. Hanggang doon lang kayo sa lupa. Kasi meron tayong inihanda para sa tao. Nagpatanim tayo ng black rice, brown rice, nagpapatanim tayo. Kasi pagdating ng panahon, may hinahandaan tayo, darating na malaking dilubyo. Hindi ka maliligtas ng pera mo pag pinaulanan ka ng bala dyan. Nang galing ng ibang bansa ba? Sasabihin mo ba dun sa kalaban mo, "Huwag niyo po kami bobombahin, bibigyan ka namin ng milyon." Hindi ka pakikinggan nun, uubusin ka pa. Tandaan nyo, ang kalaban, walang awa yan. Minsan ang kalaban ninyo, sarili ninyo. Disiplinahin yung sarili nyo. Diba? Pagmamahal, unahin. Si Jesus Christ, mga anak, bumalik ba siya dito sa mundo, multi-billionaire? Isinilang ba siya sa hospital? Nanay-tatay ba niya hari at reyna? Hindi naman, di ba? Ipinanganak si Kristo sa sabsaban bilang dukha. Sabsaban, kahulugan, mahirap. Dukha. Ang tatay ko karpintero. No, ang nanay ko katulong sa bahay, katuwang ng tatay ko. Yan ang katotohanan. Di ba? Yan ang katotohanan kasi ang tao kasi masarap sa paningin nila yung peke. Yung mga peking mga salita ng mga tao dyan. Ganon sila binulag ng mga tao dyan, ng mga round upper. Pero yung katotohanan, malaman nila ang Diyos nila hindi mayaman. Ipinanganak sa sabsaban. Hindi naman ipinanganak sa hospital. Kaya wala man doktor ng panahon. Wala pa'y miriko. Unsa magpamiriko ka sa unang panahon? Wala man. Diba? Ang Diyos Ginoo, nagisilang man dito sa yuta, wala may salapi, wala may saplot, wala hubad man. Ang iyang ama ina, dili man dato. Ang iyang nanay, simple rapod dyan, di man nagkasala. Ang iyang ama karpintero, na dili man niya ginalaw si Maria, pero nagbunga. Kinsa man naghatag ng anak sa kanila, kundi ang Diyos amahan. Na ang ama na siya man ang anak din na nagpunta dito sa yuta. Yan ang sikreto ng kaalaman na hindi nyo alam. Dahil ang ama, nagkatawang tao bilang isang tao dito sa lupa. Hinubad niya ang pagka-Diyos niya at isinilang siya bilang bata. Ano ba tawag natin kapag meron tayong anak isinilang? Di ba anak? O pag yung anak ninyo nagkaanak, ikaw ay tatay na. At ang tawag ng anak mo doon sa anak niya, anak, di ba? Gets nyo yung sinasabi ko? Aral yan malalim na kaalaman yan. Wala naman silang ganito. Kasi hindi nila alam ang kahulugan at tunay na kaalaman dahil hindi naman sila ako. Hindi naman sila ako na pinagmumulan ng mga tinuturo ng mga round-upper dyan. Hindi nila to kayang pantayan. Ang ama at ang anak iisa lamang. Kung ano yung programa ng Diyos na mabuti, yun din ang programa ng anak na mabuti. Hindi naman ang Diyos nag-adik-adik Di ba? Hindi naman yung Diyos nagsasabong. Hindi naman yung Diyos nagpatato sa katawan. Hindi naman yung Diyos nagpapanggap sa kagaya sa inyo na may alam. Dahil ang Diyos tunay na nandyan na, hindi mo na kailangan questionin pa. Ang Ama at ang Anak at ang Espiritu, iisa lang yan sila. Kaya nga 3 persona. Makikinig kayo. Dahil mismo Diyos ang kausap ninyo. Nagmiminsay sa inyo ang Espiritu ng Diyos, hindi tao. Hindi ba kayo nagtataka? Sige nga, kayong mga nagtatanong sa akin, alam nyo ba ang tunay na pangalan ng Jesucristo? Nung panahon, alam nyo ba ang tunay na pangalan ni Maria? Alam nyo ba ang tunay na pangalan ni Jose? Nung panahon, isasabihin ko sa inyo yan kung kilala nyo sila. Hindi nyo sila kilala, di ba? Alam nyo ba kung kailan ako ipinanganak nung panahon na yan?
Tatanungin ko sa inyo kasi kayo may mas maalam kayo sa akin, mas marunong kayo, di kayo na magtuturo. Ha? Ano bang pangalan ni Jose? At ni Maria ng panahon? Hindi naman yun yung tunay nilang pangalan. Nickname lang yan. Example sa akin. May original akong pangalan kasi hindi yan binabanggit yung buong pangalan ko kasi banal yan, nakakapagpabuhay ng patayan at nakakapagpagaling. Yung bago kong material na katawan na ito na buong pangalan ko, nakakabuhay ng patayan. Yung pangalan ko at nakakapagpagaling. Kaya, ang code name ko lang, Divine Master. So, ganun din sila Maria at Joseph. Code name lang nila yon. Pero may original silang pangalan na lihim na hindi sinasabi sa inyo. Na hindi nakasulat sa Biblia. Hindi ba't kung nagbasa kayo ng kasulatan sinabi doon? Daghana pa mga gigawa ang Diyos Ginoo na mga himala. Dili na siya naisulat dito. Daghana pa mga may sulat pero dili na siya magkasya dito sa libro. Kasi ang kaalaman ng Diyos hindi naman kasing dami ng Bible lang. Sobrang dami. Lagpas pa doon. So, good morning po, Melia Daguman. Mapagpalang umaga po sa inyo. Sa mga nanonood po sa akin, makikinig kayo ng mga mensahe, huwag kayo mag-away-away, ha? Kahit anong samahan ka pa, PBMA ka pa, Rubinyang ka man, kung nakikinig ka, magrespeto ka. Ay wala ka namang respeto dahil hindi ka naman nag-aral ng spiritual Dahil ang tunay na PBMA at Rubinyan, may respeto. Kahit ano pang reliyon puntahan nila. Yan ang katotohanan. Dahil yan ang tinuturo ko sa samahan. Magrespeto kayo sa bawat isa. Baka hindi nyo kilala yung sinisiraan ninyo na yan. Yan palang original. Ha? Ilan ba ang mukha ng Ruben? 36? Ha? Hindi nyo rin alam yan kasi di kayo nag-aral ng spiritual kaya ang inaral man ninyo dyan, paninira sa kapwa nyo. Ha? Aralin ninyo yung tunay na aral. Hindi yung aral ng mga round upper na panggagago lang. Kaya yung buong pangalan ko na yan sa bago ko material, hindi yan sinasabi. Yung code na yan, anong ibig sabihin ng letter R? Anong kahulugan ng R? Anong ibig sabihin ng U? Anong ibig sabihin ng B? E? N? May kahulugan yung Ruben. Hindi nila alam yan. Kilala lang nila ako dun sa panglabas na kaanyuan na pangalan. So, ganon din kayo ngayon sa panahon ngayon. Kayong mga membro dyan. Kilala nyo lang ako dun sa larawan ko sa unang panahon. Kung sino ako, matanda ako, kung sino akong Ruben. Doon nyo lang ako kilala. Pero kung sa lalim ng spiritual, hindi nyo ako kilala ng lubusan. Dahil yung buong pangalan ko nga, hindi ninyo alam. Yung bawat titik o letra. Alam nyo, ang dami kong pinagtanungan yan, kahit yung mga magagaling na misyonary. Lalo yung transient missioner. Yung mga mayayabang dyan. Ha? Ako ni Divine Kilala ko si Divine. Sabi niya, ganun ba? Kilala mo? Sige nga. Ano bang ibig sabihin ng R at saka U? Hindi man masagot. Ha? Ibig sabihin, kilala mo lang pala ako sa panlabas na anyo, hindi pala yung lalim ng spiritual. Diba? O, example, yung normusum. Ibig sabihin, alam ko na yung normusum na yan. O, sinabi sa'yo, anong ibig sabihin ng kahulugan ng normusum? Ano yung N? Ha? Ano yung O? Ay hindi man nasagot, kaya hindi man sila pala tunay na nakakilala sa lalim ng spiritual. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ganyan kayong mga tao ngayon. Bulag kayo. Tulog pa kayo. Dapat magising na kayo. Halimbawa, Hisbro Saram. Ha? May kahulugan yung J, E, S. Tinignan nyo yung palabas. Ay, Hisbro Saram lang alam po namin, Divine Kilala po namin, alam namin yan. Alam namin yan kasi turo ni Divine Master yan. Yung Hisbro Saram tsaka Normusum. Alam po namin yan. Tapos yung tinanong ko, ano po yung meaning ng J? Na ibig sabihin sa Hisbro Saram, ano po meaning yun? Ano po ibig sabihin ng N? Ay, hindi po namin napag-aralan yung Divine. O, inamin naman. Ay, yung Normusum naman, ano ibig sabihin ng N? O, hindi rin po namin alam, Divine, kasi di po namin napag-aralan. Ibig sabihin, kilala nyo lang pala ako sa palabas na anyo. Hindi pala yung lalim ng spiritual ko talaga nyo ako nakilala. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Mahiwaga ang pagkatao ko. Kaya huwag kayong sabi, kilala namin si Divine Master, alam namin yung code niya.
Code lang ang alam mo, pero yung code ng pangalan ko na bawat by the letter, yung bawat titik, hindi mo alam yan. Kasi yung bawat titik ng pangalan ko, nakakabuhay din ng patayan. Kaming apat na spiritual division, yung bawat pangalan namin, Adriano, Ruben, Captain Capuljur, Huge Tubar, may mga code kami sa bawat titik ng letra namin. Kami lang yung nakakaalam. At kung sino yung trustee na pinagbigyan namin. Oh, di ba? Eh, hindi ninyo alam yan. Kasi yung tao nakikipagtalo kahit wala namang alam. Kasi nabibrainwash sila doon ng mga taong naninira. Hindi naman aral ang pinapasok nila doon eh. Hindi naman lalim eh. Pumapasok sila dito, nakikialam sila kahit hindi naman sila miyembro. Kahit miyembro sila sa Rubinyan, doon pa sa PBM, nakikialam sila dito sa Divine God Benevolent Missionary International na may sarili naman itong company. Hindi naman ninyo to sakop dahil ako man ang leader dito. Ako man ang founder dito. Ako man ang nagbibigay ng title sa tao at sa miyembro. Walang sino mang pwede magdikta sa akin dito, kaya nga may kanya-kanya tayong samahan eh. O, doon ka sa PBMA, pamunuan mo yan, wala akong pakialam sa'yo, diyan ka sa Rubinyan, mamuno ka dyan. Kung hari ang tawag mo sa sarili mo, maghari-harian ka dyan, ganyan. Kung Diyos ka sa saman mo, mag-Diyos-Diyosan ka dyan. Wala akong pakialam. Basta ako, masaya ako dito. Sa Alpha Royal Golden Military Legion International Divine God Benevolent Missionary International. Dahil yung tinatag ko dito, aral lang mabuti. Hindi yung kagaya sa inyo dyan. Kaya makita mo yung mga membro ko, ang saya-saya nila, isipin mo, no? Mag-general conference kami, naka-aircon, nagsuswimming-swimming lang kami. Ganyan lang, kasi ang leader hindi kurakot. Ang leader hindi gago. Ang leader hindi sinungaling. Ang leader tunay, hindi nagpatuo kagaya ng iba sa inyo. Na pinipirahan nyo yung mga membro ko kahit hindi nyo naman mga member. Kaya yung mga member ko nagising sa katotohanan, lumipat tuloy dito. Sabi ko nga sa iba, wag na kayo pumunta dito. Pinagtatabuyan ko na nga sila eh. Doon na lang kayo sa mga samahan ninyo. Kaya maguguluman kayo. Ayoko na mga magugulo dito. Kasi mga dito, mga sama namin, mga membro ko dito, mga edukado. Ayoko magtanggap ng mga puching-ching kung tawagin nila. Puching-ching. Yung mga pampagulo lang. Inaalis ko yan. Kasi ang gusto ko lang dito sa mga ko, yung matitino. Yung matitino na handang sumunod sa programa ng Diyos. Yun lang. O ngayon, maganda naman yung programa namin. Nakakapagturo naman ako ng maayos. Hindi natin maiwasan niya may mailan-ilan na maiinggit. Kasi tunay yung mga sinasabi natin. Tago sa buto nila yan. Hindi naman ninyo pala kilala ang Hizbur Sarab tsaka Normusob. Kilala nyo lang pala sa panlabas sa kaanyuan. So, ganun din ako. Kilala nyo lang yung pangalan kong Ruben Ederec Lisinio sa panlabas lamang na anyo. Hindi pala yung lalim ng spiritual. Nakakalungkot. Bakit? Pera pa lang gusto nyo, hindi pa lang spiritual. So, hindi kayo pumasok sa samahan para mag-spiritual. Nandiyan kayo para lukuhin yung mga tao ko, pakinabangan yung pangalan ko, lukuhin nyo sila ng lukuhin. Tapos ako naman na walang ginagawang masama, pinapa-shoulder nyo sa akin yung kasalanan na ginawa nyo? Uy, mahiya naman kayo sa balat ninyo. Na pangalan ko nga, walang bad record sa NBI, tsaka PNP, o saan mang mga ano-ano dyan, kay malinis man itong pangalan ko. Di ko ugali yung ugali ninyo, nanluloko kayo, mga scammer kayo. Itong sama namin na ito, gagawa ka pa ng kalukuhan dito, huhulihin ka na. Intelligence ito eh. Hindi naman ito kagaya sa inyo, mga bugok. Mga bugok na samahan na walang alam. Ang alam lang, mga pulbos ang utak, mga alikabok, puro paninira. Pamimira sa mga membro, wala namang nararating. So mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nawa ipagpalain kayo sa lahat ng oras, kayong mga tunay na makakasunod sa programa ng Diyos na binigay ko sa inyo. Kung sino man ang nakasunod sa akin lamang na mensahe, maghihigpit na ako ngayon. Kung sino lamang po makasunod sa akin, yun lamang ang may kaligtasan at wala nang iba pa. Dahil ako hindi ko naman kailangan patunayan sarili ko. Dahil yung sarili ko naman, ako naman yan. Pangalan ko naman yan noong unang panahon. Kasi kayo, mga mapagpanggap kayo dyan, kayong mga nagpapanggap na kakilala nyo. Ako, kilala nyo ako sa material ko bilang Ruben Ederec Sr. Doon sa una kong material. Pero sa pagbabalik ko, hindi nyo ako makilala. Kasi hindi ko napakapakinig ng mensahe. Pilit nilang binubura yung salita na mensahe ko na sa pagbabalik ko, bata na ulit ako, hindi nyo na ako makilala.
Ang lagi nilang ini-input sa utak ninyo, kayong mga membro dyan, na daghan dyan magpakaingon na sila si Divine Master. Ganyan yan. Marami magpapapanggap yan. Yan ang gusto nilang i-input sa utak ninyo para sa pagbabalik ng tunay na Diyos, hindi nyo na siya makilala. Ha? Ang gusto ng mga siraulong ito, paniwalaan nyo sila. Silang mga hindi naman tunay. Na nandyan sa loob ng samahan ninyo. Na ang Diyos nga mismo naglabas na dyan sa samahan. Naglabas sa samahan kayo, naggawa ng sariling samahan. Kaya nireject man ninyo. Di man kayo nakakilala. Ganun talaga ang panahon Ang tao, pag namulat na sa katotohanan yan, aalis na sa inyo yan. Lahat yan sila pupunta, lahat yan dito sa akin. Ang hahanapin nila itong original na nagbigay ng kalaban sa buong samahan ng PBMA at saka sa Rubenian. Dahil ang Rubenian na salita ay nagmula sa pangalan kong Ruben. At ang Ruben wala nang iba ba kundi ito lamang at nag-iisa. Yan ang katotohanan. Hindi nyo ako makikilala sa panlabas na anyo. Pero pag kinabala mo yung pangalan ko, Indri ang lalabas. Pangalan ng Diyos na Jesucristo. So mapagpalang maga po sa atin. Mag-agahan na tayo pare-parehas. No? I-refresh natin ang utak natin. Mag-ingat kayo sa mga tao na nagamit-gamit sa pangalan ko. Mag-ingat kayo sa mga taong naninira sa akin. Kasi yung mga tao na yan, iligaw kayo niyan. Marami na yan silang mga taong naloko. Tapos kayo mga naloko naman na naniwala kayo sa kanila, sila naman ang nakinabang sa inyo, ingat kayo. Dahil ako ni minsan sa buhay ko, nabuhay naman ako magsasarili dito. Hindi ko kailangan ng sino man sa buhay ko. Sapat na ako sa sino man na sarapan ko. Yung bigas or kanin na dinakot ko, kung gaano lang karami na dakot ko, yun lang sila ang maliligtas. Wala na iba pa. So good morning sa ating lahat.